Ang ating topic po for tonight ay tungkol po sa ating Panginoong Diyos na mas lalo pa po natin siyang makilala bilang the Great I Am. Kung maalala niyo po nung istorya, ilang taon po, ilang hundreds of years na nananalangin ang Israel na sila ay palayain ng Diyos sa pagiging mga alipin doon sa Egypt. At yun nga po ang ginawa ng Diyos. Inumpisahan niya, tinawag niya si Moses na siya ang maglilid sa mga Israel. Paano sila makakalaya doon sa Ehipto at makarating sa lupang pangako ng Panginoon. Ito nga po, nung tinatawag niya si Moses, sabi ni Moses sa kanya, sabi ni Moses sa Panginoon Diyos dito sa Exodus 3, verses 13 to 15, makikita natin ang usapan ng Panginoong Diyos at ni Moses nung tinanong ni Moses, ano po ba ang sasabihin ko kung ako'y tanungin ng mga Israel kung sino ang nagpapadala sa akin. Ito nga po, masahin natin sa verse 13, sabi po doon, Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they say to me, What is his name? What shall I say to them? Yun nga po, anong sasabihin ko sa mga tao pag tinanong nila, sino bang nagpadala sa'yo? Bakit mo sinasabi na ikaw ang mangunguna para sa amin? Anong autoridad na meron ka? Kaya ito, yun ang takot ni Moses. Baka sabihin nila, sino ba naman ako? Di ba si Moses, meron ng inferiority complex si Moses. Kaya ito, naghihingi siya ng assurance kay Lord ulit. Paano po yan? Pag tinanong ako, ano sasabihin ko? At ang sagot naman po ng Panginoon, ito. Sa verse 14, sabi ng Panginoong Diyos, And God said to Moses, I am who I am. And he said, Thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Yun po, ito po ang sinagot ng Panginoong Diyos kay Moses. Ang sabihin mo sa kanila, I am who I am. Yun ang pangalan ko. I am has sent me to you. Verse 15, Moreover, God said to Moses, Thus you shall say to the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Ito po, pagbubulay-bulayan po natin, hihimay-himayin natin muli every verse ng salita ng Diyos dito sa mga verse na to dahil po napakaganda po ng gustong sabihin nito sa atin ng Panginoong Diyos kung sino siya. Sabi po dito sa sinabi niya, I am who I am. Ang I am po, na ginamit dito sa Hebrew, ang Old Testament po kasi ay written in Hebrew. Ito po ay Yahweh, otherwise known as the tetragrammaton because of the four consonants, YHWH. Ito nga po, natawag daw tetragrammation kasi apat na consonants ang ginamit. Wala pong ano dyan, walang vowel. That make up the phrase. Yun po. Yahweh ang sa Hebrew ito, itong I am na yon. Ang I am, Yahweh sa Hebrew, it is the holiest name for God in the Old Testament. Kaya nga po dahil sa sobrang holy, it was so holy that the people would not even utter it out loud. Hindi nila mailakas pag sinabi nilang Yahweh. Meron may kahalong holiness, may kahalong takot sa kanila kaya hindi nila masabi yun na nang malakas, nahihiya sila, wala silang confidence na sabihin yun dahil sa sobrang holy, hindi nila mabanggit na nahihiya sila, natatakot. Kaya ganun ka-holy yung I am na yan, yung Yahweh na pinakilala ng Diyos na pangalan niya. At dahil sa holy nga po yun, pati yung mga scribe nung mga panahon na yun, kasi yung mga scribe, sila yung nagsasalin-salin ng salita ng Diyos, yung yung first 5 books of the Bible,
pagtungkol na, pagsalita na yung pangalan na ng Panginoon, yung Yahweh na ang isusulat nila, ang ginagawa pa nila dahil sa sobrang holy for them yung ibig sabihin ng Yahweh na yun, kailangan maghugas sila ng kamay. Siguraduhin nilang malinis yung kamay nila, pati yung panulat nila malinis, papel malinis, dahil holy yung isusulat nila, kaya dapat malinis. Ganun ka-holy yung treat nila sa salitang Yahweh nung panahon na yon. It is for use by the covenant people that the Lord has a name at all, indicates He is personal and has a real relationship with mankind, the God of your fathers. Kung maaalala nyo po dito, dun sa nabasa nating verse, sabi dito, God said sa verse 15, God said to Moses, "Thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you." Yun nga po, yung I am nga po has sent Moses to them. Covenant kasi po yun pag sinabing the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ang tinutukoy po doon yung covenant ng Lord kasi po, kung maalala nyo si Abraham, dating Abram, pinangakuan siya ng Diyos na manggagaling sa seed ni Abraham, yung darating na Messiah nga. At dahil sa Messiah na yon, all the nations shall be blessed. Kaya naman, nung pinakilala ng Diyos ang sarili niya, ni-remind niya na yung sarili niya na ang I am ay related pa rin doon sa covenant promise ni Lord, sa covenant people niya. Kaya naman, nung sinabi niya, I am who I am, is the first recorded instance of God telling anyone His name. God places great value on names. Kaya importante itong very personal tong I am who I am. Kung maalala nyo, importante sa Diyos, pag ang mga pangalan, katulad nga nung Abram, ginawa niyang Abraham nung nagkaroon na sila ng covenant kasi dinugtong niya yung Abraham at saka yung Yahweh, kaya Abraham, naging Abraham yun ang importance nung name na yon na binago niya from Abraham to Abraham. Kaya kung maalala nyo rin si Jacob din, ang Jacob, ang ibig sabihin nun, supplanter, swindler, manloloko, manlalamang, pero pinalitan ng Diyos nung nagka-encounter sila doon sa Penuel, di ba? Nung binali ng Diyos yung hip ni Jacob at pinangalanan siya ng bago, binigyan siya ng bagong pangalan, Israel, Prince of God. Kaya importante kay Lord tong names na yon. Kaya dapat maging importante din natin yung sinabi ni Lord na I am, yung I am who I am. Yun, kaya pinag-aaralan natin to ngayon dahil importante to sa Panginoon, ang kanyang pangalan na unang pangalan na binigay niya sa sarili niya. I am who I am expresses that He has no equal. God is wholly independent and relies on nothing for life or existence. God is life. I am who I am. Yun ang ibig sabihin, di ba? I am who I am. Wala siyang simula, wala siyang pinanggalingan, wala rin siyang katapusan. He's eternal and unchanging, yung I am, pag sinabing I am. Sinabi nga nung isang Christian writer na sikat si F.B. Meyer, sabi doon, strictly speaking, there is no past or future tense in the divine vocabulary. At sinabi naman ng theologian Albert Barnes, the expression I am, though in the present tense, is clearly designed to refer to a past time. Sabi nga sa Psalm 90 verse 2, from everlasting to everlasting, thou art God, applies to God. Ang Diyos lang po ang may karapatan na magsabi from everlasting to everlasting, thou art God. It denotes continued existence without respect to time. So far as He is concerned, we divide time into the past, the present, and the future. Tayo pong mga nilalang ng Diyos, meron tayong past, present, and future. Pero po, ang expression applied to God na I am,
denotes that he does not measure to his existence in this manner. Wala siyang past, present, and future. Hindi po ganon ang panukat ng Panginoong Diyos nung sinabi niya nung I am. But that the word by which we express the present denote his continued and unchanging existence. Hence, he assumes it as his name, I am, and I am who I am. Wala po siyang past, present, and future. He is who he is. I am who I am, sabi nga ng Panginoon Diyos sa sarili niya. I am din ang ibig sabihin, he is the becoming one. God is whatever is lacking in our time of need. The name I am invites us to fill in the blanks to meet our need. Halimbawa po kung ano ang kasalukuyan nating pangangailangan. Halimbawa po kung tayo magisakit, ang fill in the blanks nun, I am. Ang sinasabi ng Diyos sa'yo, I am your healer. I am your God, your healer. Kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw naman ay nagugutom, ang sinasabi naman ng Diyos, I am the God, your provider. At kung kayo naman ay nangangailangan, ganun din po, I am your God, your provider. Kaya naman po ang pinili niyang pangalan ay I am. Ibig sabihin po niyan, ang Diyos po handang tumugon kung ano man po ang pangangailangan natin sa kasalukuyan. Kaya naman po buksan natin ang ating mga puso sa Kanya kung ano man po ang pangangailangan natin maging sa minutong ito. I am is ready for you. I am fill in the blanks for whatever you need right now, even at this moment. Kaya po ang Diyos naghihintay sa inyo. Ano po ba ang gusto nyo sa Diyos? Handa po siya. Sasabihin niya po sa inyo, I am what you need, whatever it is. I am ready. Kaya naman po, napakabuti ng Diyos. This is who our God was for Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, John, James, Peter, Paul, and Mary. Ganun po ang Diyos sa kanila. He is who He is. He is who they needed during their time of need. And He is who you need during your time of need, even right now. Kaya be ready to accept Him, to invite Him, to call on His name. The I am is ready for you. Fill in the blanks. He is ready. This is who He is for us, and this is who He'll be for all eternity to anyone who believes in the name of Jesus. Unrivaled, ever-present, ever-faithful, unchanging, everything we need, always and forever. God doesn't change. Yesterday, today, and forever. He is our I am. He is all that we need. I am, sabi po ng Panginoon, again, this is my name forever, and this is my memorial to all generations. Yan po ang pangako ng Diyos. Yan po ang kanyang sinasabi sa atin sa ngayon. Kung ano po ang sinabi niya noon sa mga panahon ni Moses, yun din po ang sinasabi niya sa panahon natin ngayon. At sa panahon din po nung pumunta ang Panginoong Hesus, ang pinakilala niya rin po sa kanyang sarili. Makikita po natin sa John 8 verses 58 to 59. Sa verse 58 po, sabi po ng Panginoong Hesus, Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Ayun po, pinakilala na naman po ng Panginoong Hesus ang sarili niya. Katulad po ng pinakilala po niya sa Old Testament kay Moses kung sino siya, sabi niya, I am. Sinabi rin po ng Panginoong Hesus noon, before Abraham was, I am. Always po ang Panginoon, I am. He is always present. Yesterday, today, and forever, He is present with us. At sa verse 59, alam po ng mga tao to, then they took up stones to throw at Him, but Jesus hid Himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Sa 58 ulit po, Jesus said to them, sabi ng Panginoong Hesus, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Ang sabi po doon, ang sinasabi po ng Panginoong Hesus, He existed before Abraham, who had died perhaps 2,000 years prior to the coming of the Lord Jesus on earth.
Pangalawa po, ang sinasabi rin po ng Panginoon nung sinabi niya yon na before Abraham was, I am. He also equated himself to God, taking the holy name that God revealed to Moses in the burning bush. Yun nga po, ang holy God, and which was so holy that the people of Jesus' day would not even utter it out loud. Kaya naman po, yun din po, bagamat po, ready po ang Panginoon for whatever need we are. Wag po nating kalilimutan na ang I am din po ay nangangahulugan din po that it is so holy. Kaya naman po, kung tayo po'y humihingi sa Diyos, ang isang part po ng ating paghingi, wag po nating kalilimutan na siya po ay holy. Holy rin po, hindi lang po siya parang isang o ATM na pinupuntahan natin o wini-withdrawhan ng pera kung kailangan natin ng pera. Hindi lang po yun. That's the only half side of the Lord. He is ever present in time of trouble. Yes, He is. But He has another side of Him, and that is His holiness. Kaya wag po natin kakalimutan that our God is holy. Although He is ready to help us in times of trouble, we must also treat Him as the holy God. Kaya naman po, nung sinabi niya yon nung panahon, nung Old Testament at nung panahon po ng Panginoong Hesus, ang mga tao po ay mayroong nadadamang paggalang, pagrespeto, at pagsamba at takot na holy fear po. Hindi po takot na in the negative sense, kundi positive sense po na He is holy God. Kaya naman po, kailangan din po sila ay maging holy. Kailangan din po silang magpalinis, magpahugas sa banal na dugo ng Panginoon dahil po sila po'y lumalapit doon sa holy presence of the living God. Katulad po ni Moses, kinailangan niya pong tanggalin ang kanyang mga sandalyas dahil po nasa presensya siya ng Diyos na isa pong banal na presensya. Hindi po kailangan ng tsinelas na nadudumihan po kasi ang tsinelas o sandalyas, yun po ang naging protection sa mga alikabok, sa lahat ng mga dumi doon sa lupa, putik, bato, ano pa mong samot-sari ng mga dumi na maaari mong tapakan. Kaya kailangan alisin din po yun upang siya'y humarap doon sa holy presence of God. Ganon din po, pag tayo po'y haharap sa holy presence ng Panginoon Diyos, hindi lang po dapat tayo humihingi. Kailangan din po, ayusin din po ang ating mga puso. Magpahugas po tayo sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na siguraduhin po natin na tayo rin po ay holy at blameless before God. Not our own, but the righteousness of the Lord Jesus. Kaya naman po tayo nagpapahugas sa banal na dugo ng Panginoong Hesus at kung ano man po ang dapat nating ayusin sa ating mga buhay, tayo rin po ay sumusunod sa ating Panginoon upang tayo po ay patuloy na makalapit sa Kanya banal na presensya at ang full blessing po ng Panginoon ay maranasan po natin sa ating mga buhay. Kaya naman po kung siguro po kung siya'y nabubuhay sa panahon natin ngayon. Bago po doon, dito po punta po tayo sa verse 59, sa John 8:59. Sabi po doon ng mga tao, alam po kasi nila, naintindihan nila yung claim ng Panginoong Hesus na siya nga ay Diyos. Yun ang claim po ng Panginoong Hesus nung sinabi pa po niya yun na before Abraham was, I am. Ang ibig sabihin po noon na siya rin po ay Diyos. Marami po nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Ngunit po ay ito po mismo, ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsabi na siya ay Diyos. Before Abraham was, I am. Ginamit niya po yung same name na ginamit ng Panginoong Hesus nung tinanong ni Moses kung anong pangalan na ibibigay niya sa mga tao kung siya'y tanungin kung sino nagpadala. Yun nga po ang pinakilala ng Diyos na pangalan niya, I am. Yun din po ang pinakilala ng Diyos kung sino siya. Before Abraham was, I am. Kaya naman po siya ay Diyos. Kaya naman po ang reaksyon ng mga tao, alam po nila ang tinutukoy ng Panginoong Diyos
blasphemy yon na he's claiming that he is God. Kasi po, kulang po sila sa pananampalataya sa Diyos. Kaya naman po hindi sila naniwala na pinapakilala na nga po ng Diyos, ng Panginoong Hesus kung sino siya, na siya ay Diyos. Pero po ayaw nilang maniwala, kaya naman po ito ang ginawa nila. They took up stones to throw at him. Pumulot sila ng mga bato upang siya'y i-stone to death. But Jesus, the Lord Jesus, hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Kaya naman po, hindi pa po panahon noon, hindi po yun ang panahon, hindi po yun ang paraan na ang Diyos ay, ang Panginoong Hesus ay bibigay ang buhay niya sa pamamagitan ng stone unto death, kundi po sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas. Kaya naman po, nung time na yon, he just passed by through them, through the midst of them. Milagro din po ito na siya, sa gitna nila, siya ay nag-pass by lang nang hindi siya nakuha ng mga tao na gustong siyang patayin. Kaya naman po, ito po, the people understood that Jesus claims he was Yahweh. They thought he was speaking blasphemy, so wanted to kill him. Gusto nilang batuhin to death ang Panginoon, pero hindi pa po time yun. Kaya naman po, kung sa panahon natin ngayon, siguro po ang Panginoong Hesus, tong minutong ito, kung narito po, katulad po ng tinanong niya sa mga disipula niya noon, sa verse 13 to 16, on one occasion when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do you men say that I, the Son of Man, am?" Verse 14, so they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Ito, tinanong po ng Diyos, ano bang sabi ng mga tao? Sino daw ba ako? At sinagot naman nila, yun nga po, iba daw, John the Baptist, Elijah, Jeremiah, one of the prophets. Pero po, ang ganda po ng tanong ng Panginoong Hesus nito. At ito rin po ang magandang tanong sa bawat isa sa atin ngayon. So, he said to them, but who do you say that I am? Ayun po, I am. Who do you say that Jesus is? Who do you say that Jesus is? Yun po ang tanong sa atin ngayon. Is Jesus the I am that he introduced himself to sa atin? That he introduced himself to doon sa Old Testament as being a holy God, as being the I am of your present, I am of your need right now. I am the God who heals you. I am the God who provides for you. I am the God that supplies. I am the God that gives you wisdom. Whatever your need, I am the God who will provide your need. Yan po ang gustong ipakilala sa atin ng Diyos. Yung ba ang pagkakakilala natin sa Diyos sa mga oras na ito? Ito po ang sagot ni Simon Peter nung time na yon. You are the Christ, the Son of the living God. Ayun po, ano po kaya ang sagot natin sa Panginoon? Ngayon tinatanong niya sa atin, who do you say that I am? Kaya naman po maganda pong sasagot natin sa Kanya ngayon, you are the God, my Savior, the Son of the living God. Hindi lang po ang salvation po na binibigay ng Diyos ay galing po sa word na soteria, at yun po includes everything ng pangangailangan ng tao, spiritual, financial, physical, emotional, intellectual, lahat po. Kung kailangan po ng wisdom, kailangan po natin ng kalakasan physical, kailangan po natin ng pera sa bulsa, ang Diyos po ang sagot. I am the answer. I am what you need. I am who I say I am. Kaya naman po, ayun po ang challenge natin sa bawat isa sa atin. Who do you say that Jesus is? Is he the I am that he introduced himself to you, or who he is to you right now? Yun po ang magtatapos po tayo sa tanong na yon. Who do you say that Jesus is to you personally? Amen. Yun na po, at praise God.
At dadako na po tayo sa ating, kung meron po kayong gustong idagdag. Ako ate, yung di ba nga I am what I am, yung word, yung letter na I, yung letter na I na yon is personal, di ba? Kaya yun mismo ang gustong mangyari ni Jesus Christ sa atin, magkaroon tayo ng personal relationship sa kanya, na we can communicate to him personally. Yung may personal tayong relasyon sa kanya. Yun din yun, kaya yung I na yan. Amen. Yun din daw. Yung everyday tayo ay nagwo-walk with him. At saka yung kwento pa dun sa yung sinabi mo nga na ano na before Abraham was even born, I am. Nabasa ko yan eh. Ang pagkakabasa ko yan, ang kwento pala dyan, kumbaga nakapaligiran siya ng mga Pharisees, mga tao. Tapos sabi ni Jesus, kung sino ang maniniwala sa teaching ko, will never die, sabi niya. Eh dinagalit yung mga tao, sabi niya, parang naposes yata ng demonyo to kumbaga gano'n ang mga sinasabi. Anong sinasabi mo? Bakit si Abraham at yung ibang mga prophets, mga namatay sila, mga believers yun. Sino ka ba sa palagay mo? Yun ang sinabi niya. Wala ka pa kang 50 years old, paano masasabi na kakilala mo sila? Wala ka pa kang 50 years old. Kaya doon niya sinagot na before Abraham was even born, I am. Doon niya inano yun. Amen. Nga po, kinlaim niya na talaga siya si God. Siya na si God nun. Kumbaga, na kahit wala pa si Abraham, kasi di ba isa naman, kahit na hindi pa siya nagkatawang lupa, kumbaga Diyos siya eh. Kaya alam niya na yon. Opo. Amen. Praise the Lord. Kasi po parang mortal sin din yung blasphemy sa nung unang panahon talaga na pag nag-blasphemy ka, ka talaga, paparusahan ka. Kaya po stone to death talaga. Opo. Hindi po nila magets, hindi nila maintindihan yung ni Jesus Christ. Kasi po nagbibigay si Lord ng mga parang mga parable ng mga yung mga makakaintindi lang talaga yung po. Kaya nung sinabi niya po yan, yung talagang hindi naniniwala, talagang wala po sa kanila yung spirit ni Lord, hindi po sila naniniwala. Hindi sila kumbaga hindi sila nag-humble before God din. Yung mga hindi sila convinced. Yung mga katuruan lang po nila yung pinaniniwalaan nila. Kumbaga yung mga lang din nila, mga Pharisees nung unang panahon na nag-convict sa ating Kaya talaga kaya we need to humble ourselves talaga before God para maintindihan natin ang nais parating sa atin ng Panginoon. Kasi kung pangungunahan tayo ng yung pride natin, ng natin, yung pansariling pangunawa natin, talagang mahirapan tayong intindihin din yung sinasabi ni Lord sa atin. Kailangan talaga magpapahumble tayo, magsasubmit talaga tayo kay Lord. At saka yung word daw na, di ba yung Yahweh nga na, yung four consonants na YHWH, yung nilagay na A doon, yung sa word na Adonai, na nang ibig sabihin
daw nun is my Lord. Yung Adonai, yung A dun sa Yahweh. Nilagyan na nila ng vowel para mas mabasa. Pero hindi pa rin, sobrang holy pa rin nga niya, kaya hindi binabanggit. Kaya mas ginagamit daw nila yung word na Adonai, na meaning nga is my Lord. Yung pala yung A dun sa Yahweh. Amen. Amen. Yung noong unang panahon, kahit i-utter yung word na Yahweh, nahihiya pa sila or Isulat. isulat. Maghuhugas muna sila Yeah. ng kamay. So, ganun, Mm. kanila respeto yung pangalan ng Panginoon. Kumbaga parang, pero may naalala nga ako sa Saudi. Sa unang trabaho ko sa Saudi, kasi hindi muna ako sa military hospital. Yung una kong Saudi sa private clinic. Alam mo naman mga Pilipino, mahilig tayong mag-recycle. So, ang daming papel, kaming dalawang Pinoy na nasa laboratory. Nag-recycle kami ng papel. Ginawa namin parang yung lagayan ng alam niyo po yung lagayan ng pandesal. Di ba yung supot ng pandesal yung papel? So, sabi na, sayang naman itong mga papel na to, i-recycle natin para lagayan ng ihi ng mga pasyente. Kunyari, umihi sila, ilalagay nila doon yung container. Doon namin ibigay. Parang ako manghinayang mag-recycle. Tapos may isang Saudi, binalik sa amin yung papel. Sabi niya, hindi ko to magagamit. Tapos lalagyan ko lang ng ihi ko. Sabi namin, bakit? Okay lang yan. Nag-recycle kami ng papel. Kasi nandun daw yung name na Allah. Alam mo yun? Parang, kumbaga, gano'n nila nirespeto yung pangalan ng sa Muslim. So parang, samantalang, di ba, na nakakaano nga yun na naalala ko lang ngayon dahil sa pinag-aralan po natin na dati nga sobrang holy ni Lord. Kahit isulat, maghugas pa sila ng kamay or i-utter loudly, parang hindi ka deserve na sabihin yon kasi napaka-holy niya. So, ganun din yung mga Muslim. Isipin mo yon na pagbukas niya ng papel, kasi binaliktad namin yung papel di ba may sulat po. Yung sulat, yun ang nilagay namin sa loob. Ayun, tapos nakita niya pa, no? Oo. Nakita niya, may na Abdullah nga lang yata yun Allah, basta may word na Allah. So, siya, binalik niya sa amin, hindi ko to magagamit kasi may pangalan ni Allah, sabi niya. So, parang na-realize ko nga, di ba, kung sila nga, ganun nila nilarespeto yan. So, dapat, mas tayo. Kasi, pati yung hari, nirespeto nila doon. Hindi ka pwedeng, yung hari na, magsabi ng masamang word sa hari. Tungkol sa hari ng Saudi. Sabihan mong corrupt yung hari. Oo, makukulong ka. Hindi ka pwedeng magsalita ng kahit ano against sa hari. So, bakit tayo hindi ba natin yung magawa sa, di ba, sa King of Kings? Amen. Amen. So, yun nga po. Andun talaga yung nakita ko. Pero, na-realize namin ng kaibigan ko, halatang taga third world country tayo, nag-recycle. Kasi, hindi naman kasi kailangan yun. Kasi meron naman talaga kami. Kaya lang, sabi, sayang to, wag na natin, gamitin natin, pwede no, gamitin, nalagayan para, hindi sayang. Sabi namin, hindi pala uso dito yung ganyan, wag na natin gawin, ganyan. So, I mean, di ba, yun lang po, yung naalala ko lang ngayon na gano'n nila nirespeto yung pangalan ng God na sinasamba nila. So, tayo, dapat mas tayo, di ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Kung wala na pong mag-share, siguro po, awitin natin yung The Great I Am na song para sa Panginoon.
Kasi po, parang na-summarize din dun yung pinag-usapan natin ngayon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Kung ano man po ang gusto nating ihingi ng patawad upang tayo fully come to His presence, let's allow the Holy Spirit to cleanse our hearts. Thank you, Lord. Yes, Lord. Come into your holy presence, Lord. You are holy, Lord. Thank you, Father. Close to your side. Heaven is real. It is alive. I wanna hear voices, angels above, singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am, who is worthy, none beside you, God Almighty, great I am. You are the great I am, Lord. I wanna be near to your heart, loving the world, hating the dark. Wanna see dry bones living again, singing as one. Hallelujah, holy, holy, God Almighty, great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, great I am. Glory, hallelujah. You are the great I am, Lord. You are the great I am, Lord. Lord, salamat. You have no end, Lord. Thank you, Salamat, Father. Panginoon. Thank you, Lord. Shake before you, the demons at the mention of your name, King of majesty. There is no power in hell before the power and the presence of the great I am. 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 We welcome you into our lives, Lord. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, great I am. Lord, none like you, Lord. Yes, Lord. There's none like you, Lord Jesus. Before you, their demons run and flee at the mention of your name, King of majesty. Any who can stand before the power and the presence of the great I am. 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 Holy, holy, God Almighty, great
Ayan.